Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Alam mo yung tinatawag na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao. Tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko. Ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Diba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa gilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo. Kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Diba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At wag na wag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi nyong tatandaan yan. Lagi nyong tatandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao. Yung prinsipyo mo eh. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot. Di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? E di para ka na ring aso. Di ba? Gets nyo yung point ko? Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko.
Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yon? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Nagpulis tayo hindi dahil lang sa pera. Tandaan niyo yan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Anong kapalit nun? Prinsipyo mo. Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000. Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Diba? Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Diba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, diba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Pagka wala siya sa pwesto niya. Diba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasa gitna lang tayo mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba para sundin kita? Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Diba? O, may tama daw ako eh. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Diba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw.
Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, Sir President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Dapat nga ikaw nagtatraffic dyan eh. Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagtatraffic dyan eh. Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, dyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagiging boss dyan. Sino pa yung mga opisyal ng PNP dyan? Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Hindi yung nag-uutos-utos lang kayo dyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo, kayo mismo hindi nyo alam yung trabaho? Diba? Oh, hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan, sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba paano mag-traffic sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. Diba? General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede na lang pala akong magdampot dyan kahit sino. Diba? Di pwede lang pala magdampot-dampot yan kahit sino. Kasi trip ko eh. Oh, mukha kang kriminal ah. Sabi ko, oy, mukha kang kriminal, halika nga dito. Arestuin kita, trip kita eh. Tanungin nung tao. Tanungin ng tao, sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay, anong warrant? Di ba? Anong warrant? Puntahan mo, ay, sama ka sa akin. Sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. What a funny, di ba? What a funny idea. Di ba? Pwede ba yun? Bawal yun, nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto nang walang warrant of arrest. Maliban na lang sa tatlong exemption. Ano yung mga tatlong exemption na yun? Sabihin ko na sa'yo, sir. Ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is in flagrante delicto. Ano pa yung isa? Hot pursuit. Tsaka yung escape from prison. Diba? Yun lang yung tatlong bagay na yun para wala kang warrant of arrest. Lahat na ng mga bagay maliban sa tatlong yun, dapat meron ng warrant of arrest. Meron din palang isa mga kasama. Meron palang isa na pwede kang mag-aresto ng walang warrant of arrest. Ano yun? Kapag yung sa tingin mo, yung suspect, kapag sinerban mo ng warrant, pwede siyang tumakbo, pwede siyang manlaban. Kasi sasabihin mo sa kanya, oy Juan, sir Juan, halika nga dito, may warrant of arrest ka. Pag sinabi mong ganyan, may possibility kasi na manlaban siya. May possibility kasi na tumakbo siya. Nasa rules of court yan eh, 'di ba? May possibility kasi na manlaban siya or tumakas siya. Kaya wag mo na lang munang ipakita yung warrant of arrest niya. Wag mo munang ipapakita sa kanya. Biglain mo na lang siyang huliin. Kung sa tingin mo tatakas siya, biglain mo siya, parang dadamputin mo siya bigla. Pupusasan mo na siya agad. Kasi nga, kapag sinabi mong may warrant siya, may kaso siya, baka tumakbo siya.
edi hindi mo na siya mahuli. So, pwede yon, pwede yung sabihin mo, damputin mo na siya agad. Pero, dapat, pagkadampot mo sa kanya, agad-agad, sabihin mo rin sa kanya at ipakita mo sa kanya yung warrant of arrest niya. At sabihin mo agad sa kanya yung mga rights niya, mga right to cancel, right to counsel, right to remain silent. Di ba? Di ba? Yun lang yun, yun yung apat na circumstansya para maging warrantless arrest. Pero, kung meron namang preliminary investigation yung kaso, kung meron namang preliminary investigation, kailangan ipakita mo yung warrant of arrest. Parang yung nangyari kay Rodrigo Duterte. May nangyaring preliminary investigation, mga kasama. May nangyaring investigasyon. Tapos, sasabihin nila, arestuhin kita kahit walang warrant of arrest. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun, mga kasama. Kailangan ipakita mo muna yung warrant of arrest bago mo siya arestuhin. Bakit? Si Duterte ba tatakas ba yun kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya? Di naman tatakas yun tsaka hindi naman manlalaban yun Prosecutor kaya yun, alam niya yung batas yun. Pero anong ginawa nyo sa kanya? Anong ginawa nyo sa kanya? Wala, mali yung ginawa nyo sa kanya. Inaresto nyo siya ng walang warrant of arrest at hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung, competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Putik na yan, anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang DOJ? Korte ba ang DOJ? Siyempre hindi. Department of Justice is not a court. Ang sinasabi ng ICC, pagkatapos nyo mahuli si Duterte, dapat dalhin nyo sa competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority na yan? In short, ang tawag dyan ay korte. Kahit anong korte sa Pilipinas, pwede. Kahit nga sa pinakamababang korte na lang sana Pero anong ginawa? Dinala saan? Villamor Air Base, mga kasama. Bakit? Korte ba yun? Siyempre hindi korte yun. Walang judge dun Sino magsasabi na tama o mali yung pagka-aresto niya kung walang judge? Siyempre kailangan mo ng judge para magsabi sa'yo ng ganito ganyan. Ang sabi ng administrasyon, meron daw DOJ personnel na kasama doon. Siya na daw yung judicial authority. Putik, sabi ko na nga ba Bangag talaga tong mga to no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Ano yung mga yan? Rason lang yan ng mga bangag. Kasi wala silang alam. Or alam nila, pero nilulusot lang nila yung gusto nila. Pero hindi nyo maloloko ang mga Pilipino. Diba? Hindi nyo kami maloloko kasi may isip din kami, hindi lang kayo. Ang problema lang kasi sa inyo, bangag kayo. Kami, hindi kami bangag. Kasi nag-iisip kami, kayo hindi kayo nag-iisip. Ano ba yan? Anima ba ko nakmanin? Kanina pa ako salita ng salita dito, wala man lang mag-comment ng maganda dito. Ang pinaglalaban lang natin dito, mga kasama,
Hindi tayo partisan na, hindi tayo maka Duterte, hindi tayo maka Marcos. Sasabihin ko sa inyo ha, clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. 'Di ba? Maling-mali yung pagka-aresto sa kanya. Anong sabi sa batas kapag mali yung pagka-aresto sa kanya? O mga pulis, mga men in uniform dyan, tanungin ko kayo, anong mangyayari kapag mali yung pagka-aresto sa isang suspect? Ang tinatawag natin dyan, invalid arrest or unlawful arrest. Anong mangyayari dyan? Okay, sagot kayo. Anong mangyayari dyan kapag unlawful arrest o yung pagka-aresto ng isang suspect ay invalid or unlawful? Ano yun? Ang mangyayari dyan mga kasama, kapag unlawful arrest or invalid arrest, it's considered as ano? Any unlawful arrest is considered to be invalid. Ibig sabihin nun mga kasama, kapag unlawful yung pagka-arrest mo, hindi sang-ayon sa batas yung pagka-arrest mo, yung pagka-aresto mo na yun, it's considered as invalid. Anong ibig sabihin nun? Inaresto ko si Juan, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, si Juan mapapawalang bilanggo siya, mapapalaya siya. Parang kayo nangyari kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Yun yung mangyayari dyan. Okay na ba? Clear na ba tayo dyan mga kasama? Patrolman lang ako, patrolman ako. Tuturuan ko mga general, putik. Ano ba yun? Anong klaseng mga Pilipino tayo? Anong klaseng Pilipino tayo mga kasama? Di ba kayo nahiya na ganyan ang nangyayari? Yung pinakamababang pulis, siya pa ang nagtuturo sa mga pinakamatataas na pulis. What the hell? Mahiya naman kayo sa mga bumbunan nyo. Hindi nyo pa alam ang batas. Ang tagal nyo na sa serbisyo, di nyo alam ang batas. Ano ba yan? Nakakahiya tayo. Dismiss yung kaso, mapapawalang sala. Yun, sabi. Tama ka, sir. Si Benji Campomanes. Tama ka dyan, sir. Kapag mali yung pagka-aresto sa isang suspect, kapag unlawful, if it's not in accordance with the law, if you arrest the person not in accordance with the law, it's considered unlawful. And if it's unlawful arrest, it's considered invalid. And if it's invalid, it's already invalid from the beginning. Ibig sabihin, walang sala yung inaresto mo. Naintindihan nyo ba? Tatagalogin ko pa ba? Wag na, kasi nakakapagod mag-explain. Basta alam nyo na yun. Walang sala si Rodrigo Duterte kasi mali yung pagka-aresto sa kanya. That's it. Mali yung pagka-aresto sa kanya. So ibig sabihin, walang sala si Duterte. Ibig sabihin, pauwiin na siya sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng i-detain yung tao na walang kasalanan, na walang kaso. Wala nga siyang kaso eh. Ba't nyo i-detain dyan sa ICC? Yun lang ang point ko mga kasama. Kaya ako galit na galit. Kasi mali yung sistema natin. Mali pa yung mga mindset ng mga opisyal natin. Ang daming mali sa Pilipinas. Ang daming mali. Pulis ako pero Pulis ako. Pero bakit? Ano ranggo ko? Ano ba yung ranggo ko? Patrolman PO1. Pinakamababang ranggo sa PNP mga kasama. Pero ako pa yung nagle-lecture, ako pa yung nagsasabi
sa mga general kung anong dapat at hindi dapat. Mahiya naman kayo mga sir. Nakakaya kayo. O patawag nyo ako ngayon sa krame. Amunin ko kayo mga sir ha, mga general. Chief PNP, this is for you sir. Sabihin ko na sa iyo, ang sinabi mong statement na kaya, ang sabi mo sir, kaya ano sabi no? Hindi lahat or ano sabi niya? Pag nagsashabu ka daw, ang sabi niya, mayroon siyang statement na ganoon eh. Pag nagsashabu ka daw, hindi ibig sabihin masamang tao ka na. Pampawala lang daw ng antok at puyat lang 'yon. Anong klaseng mindset yan mga kasama? Isipin nyo mabuti. Pag nagsashabu ka daw, sabi ng hepe ng Chief PNP, ang sabi ng Chief PNP namin, ang sabi niya,